Mga boss, itong 2SMF Enduro Motolite battery na nakakabit sa isang Ford Escape year model 2006, ipapacharge lang sa atin ng may-ari. Pero bago natin ito isalang sa battery charger, syempre, hindi muna tayo basta-basta magcha-charge. Ititest muna natin kung ano talaga ang kondisyon ng battery. At ito ang lumabas sa battery analyzer. 35 CCA, 9.87 volts. Ang SOH niya ay 1% na lamang. Ang SOC niya ay 0% at ang resistance niya o internal resistance ay 86.56 milliohm. At ang recommendation ng battery tester o battery analyzer ay charge retest. Kaya ang tanong ngayon, may pag-asa pa kayang bumalik ang battery na ito pagkatapos ma-charge o talagang palitin na? Alamin natin hanggang sa final retest. Magandang araw mga boss, welcome back dito sa Bat Expert PH kung saan pag-uusapan at susubukan natin ang iba't ibang klase ng car batteries, actual testing, charging, maintenance at mga practical battery tips. At sa video natin ngayon, isang 2SMF Enduro Motolite battery ang dadalhin natin sa ating charging at testing process. Ito po yon. Motolite pang matagalan Enduro po ang brand. At ang size naman nito ay 2SMF lamang po. Ayan po ang kanyang size, 2SMF. Okay? So, ang battery na ito ay nakakabit sa Ford Escape year model 2006 ng ating customer. Ang sabi ng may-ari, ipapacharge lamang muna niya sa atin. Kaya bago natin ito i-charge, gusto muna nating malaman kung ano ang kondisyon ng battery bago magsimula. So, part 1, initial battery test ang gagawin natin. Ang gagamitin nating tester ay battery analyzer o battery tester. Ito po ang itsura. Yan. So, ikakabit natin dito sa negative polarity ng isang battery, ang kulay itim na alligator clip ng battery tester o battery analyzer. At itong kulay pula naman ay dito sa positive polarity ng isang battery, plus sign. Ito po ang pulo ng battery. Itong pula na alligator clip ng battery tester o battery analyzer, dyan natin siya ikakabit, pagayaan. So, kung saan na mag-turn ng ating battery tester o battery analyzer. So, ulitin natin. Yan. So, ngayon, testing na natin siya para makita natin ang kanyang CCA, SOH, SOC at resistance o internal resistance. Tap natin ng OK. Battery test. Regular flooded. So, nakasit tayo sa GIS. 55D26 through GIS po tayo magbe-base kasi may nakikita po tayong code ng isang battery. Ito po. Ayan. D26L. Ayan. So, testing na natin. Okay na natin para mag-testing siya. So, ayan na nga. Testing na po. Titigan na mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansin natin mga boss. Bad cell. Puro kanina walang lumabas na bad cell nito. Ngayon meron. So, i-testing natin ulit. Baka hindi lang naayos ang pagkabit sa ating battery tester o battery analyzer. So, ayan. So, ang kanyang voltage ay 8.28 volts or 8.2 volts. So, kapag ganito, malamang sa malamang hindi nalalabas dito sa battery tester o battery analyzer ang bad cell. Alright? Okay tayo. Battery test, regular flooded, GIS. Through GIS pa rin tayo magbibis ha. Then D2655. Pagka na dyan, na-tap natin ang okay para magti-testing. So, ayan, testing na nga po. Titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. Ang nakalagay dito ay charge retest. Meron siyang CCE na 40 CCE na lamang. At meron siyang 8.27 volts or 8.2 volts na lang ang reading sa voltahe ng battery nito. At meron siyang SOH na 1%. Ano po ibig sabihin ng SOH na yan? Yan po ay tinatawag na state of health ng battery. Healthy baga ng battery. Kung ilan na lang ang natitirang healthy sa battery. 1% na lamang o. Ang kanyang SOC naman, ano ibig sabihin ng SOC na ito? Ito po ay tinatawag na state of charge na 0%. Kumbaga, yun ang kanyang charge. Ang natitirang charge sa battery ay wala na po siyang karga kasi 0% na po. Alright?
At meron siyang tinatawag na R. Ano po ibig sabihin ng R na ito? Ito po ay tinatawag na resistance o internal resistance. 69.93 milliohm. So, charge retest kuno ang nakalagay dito. So, kapag ka ganito na charge retest, lumabas sa ating battery analyzer o battery tester, based sa aking experience, malamang sa malamang, hindi po sira ang battery na ito. Ito po ay nalulubat o nadi-discharge lamang. Maaring makaka-recover pa ito sa pamamagitan ng pag-charge lamang dito sa ating battery charger. Alright? Ayan po. Sinunod natin ang tamang battery setting at sinilik natin ang True GIS D26 po. 55D26. So, at ngayon tingnan natin ang resulta. Ang lumabas na reading ay ito po. 40 CCA. Sa voltage naman, ito na po. 8.27 volts or 8.2 volts. Ang SOH o state of health ay 1% na lamang po. Ayan. Ang internal resistance po ay ito po. 69.93 milliohm. At ang recommendation ng battery analyzer ay charge retest. Ayan. So, ayan, recommendation ng battery tester o battery analyzer at charge retest ko, no? Ayan. So, mga boss, ano ibig sabihin ng mga numbers na ito? Una, yung 8.27 volts or 8.2 volts ay napakababa para sa isang 12 volt automotive battery. Yung SOC na 0%, ito po. Ibig sabihin, halos wala ng available charge na nadidetect ang tester sa oras ng pagtitesting o pagsusuri natin. At yung 40 CCE po ito, napakababa rin kumpara sa inaasahang starting capacity ng isang battery na ginagamit sa sasakyan. Alright? Samantalang ang SOH na 1% ay nagpapakita na napakababa ng estimated health ng battery based sa reading ng analyzer. Right? At mapapansin din natin ang resistance na 69.93 milliohm. Kaya kung titingnan natin ang initial result, masasabi nating hindi maganda ang kondisyon ng battery bago natin ito i-charge. Alright? Pero hindi pa tayo agad magbibigay ng final verdict. Dahil ang tester mismo ang nagsabi na charge retest ko, no. Ito po ang lumabas. Charge retest. Alright? Ibig sabihin, kailangan muna nating subukan i-charge ang battery at pagkatapos ay muli natin itong ititesting o susuriin. Ititesting o susuriin. So, tanggalin muna natin ito mga boss. So, part 3 na tayo mga boss. Bakit kailangan i-charge muna? Mga boss, mahalagang maintindihan natin ito. Kapag ang battery ay mababa ang charge, hindi palaging sapat ang isang initial test para masabi agad na completely filled na ang battery. Alright? Kaya kung ang battery analyzer o analyzer ay nagre-recommend ng charge retest kuno, kailangan muna nating sundin ang proseso. I-charge muna natin ito ng maayos. Pagkatapos ng charging, hindi ibig sabihin na kapag mataas agad ang voltage, pagkatapos tanggalin sa battery charger, ay good battery na. Kailangan muna natin itong bigyan ng sapat na resting period bago gumawa ng final assessment. Dahil gusto nating malaman ay pagkatapos ma-charge at makapag-rest ang battery, kung kaya pa ba nitong humawak ng charge at magbigay ng magandang starting performance. Yan ang mas mahalagang tanong. So part 4 na tayo mga boss. So okay mga boss, isasalang na natin ngayon sa battery charger itong 2 SMF Enduro. Kunin natin yung mga alligator clip ng charger. So, meron pa rin siyang dalawang uri o bagay na dapat nating susundin. So, meron siyang kulay pula at itim. So, itong kulay pula, dito natin ikakabit sa plus sign sa isang battery. Pagayan siya. Yan. Plus sign nyo ng battery ha. Yun. Mamaya, lalapit ko ang camera para makita nyo. Itong kulay itim naman, alligator clip ng battery charger dito po sa negative polarity ng isang battery dyan. Dito sa pagayan siya. Yan. So, ilalapit ko ang camera para makita nyo na ang husto ng tuluyan. So, ayan. Pansinin nyo ha. Minus sign po yun. Minus. Yan. So, kapag minus, automatic o matic na yan na kulay itim yan. Dito nyo ikakabit. Kapag plus sign, ayan po, plus sign, kulay pula po yan. So, hindi pa masyado makikita. Medyo madilim-dilim pa kasi
sarado pa po tayo. Ayan. Maya-maya lamang makalipas, magbubukas na tayo dahil magsi 7:30 na po. Ayan, right? So ngayon, isasaksak natin sa unplug. Ito po. Sa unplug. Ayan. Ayun. Tuluyan ang nasaksak natin. At i-open na natin. Meron siyang dalawang uri, AC at DC. So ano ibig sabihin nito? Ito pong AC ay alternating current. Itong DC naman ay direct current. Alright? Open na natin. O, pansinin nyo. Hindi man agad tumaas ang ammeter gauge ng battery charger. Hindi agad tumaas ang pagayaan. Pero dahan-dahan man siyang pataas. Which is normal po yan. Bakit? Dahil ang battery natin tinitest ay 8 volts na lamang. Okay? So, dandahan pong tataas ang ammeter gauge ng battery charger. Right? So, pataas ang pataas po siya. Hanggang dito po yan. Sa 20. Ayan po. Ayan. So, ayan po, nagcha-charge na ating battery na china-charge ngayon. So, habang nagcha-charge, kailangan nating bantayan ang kondisyon ng battery at charger. Hindi tayo basta-basta nag-iiwan ng battery nang walang monitoring. Importante rin siguraduhin na maayos ang connections at tama ang charging procedure para maiwasan ang unnecessary problems habang nagcha-charge. Ang ibig kong sabihin na ito po, kailangan tama po ating paglalagay ng mga alligator clip sa battery charger ha. Yung kulay pula nasa plus sign sa positive polarity ng isang battery. Ang kulay itim naman ng alligator clip ng battery charger ay nasa minus sign sa negative polarity o pulo ng isang battery. So, tama po ating pagkakabit. Ayan. Ngayon, hayaan muna natin itong mag-charge. At pagkatapos ng charging process, saka natin gagawin ang mas importanteng part sa pag-retest. So, ang ating oras ngayon ay, ayan po, alas 7:31 na ng umaga. Alright? So, sarado po tayo ha. Again, sarado pa po tayo. Maya-maya pa lamang tayo makalipas. Magbubukas. So, standby lang muna kayo mga boss at hindi pa dito nagtatapos ang ating pag-charge o laban sa pagre-recover sa battery nito. At ito po ay may karugtong pa. So, abangan ang part 5 na karugtong nito at part 6 sa final retest natin. Pagkatapos natin i-charge o china-charge ang battery. Alright? 4 hours something later, ito na mga boss, ang update sa battery natin china-charge kaninang 7:31 ng umaga. So ang ating oras ngayon ay, yan po, 11:35 na ng magtatanghali. So, right? So, magmula kanina at hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang ating pag-charge, mabuti at hindi nag-run out. So atin na po itong sabay-sabay na alamin kung ito nga ba'y napo-full charge na. Don't worry mga boss, mga kamaster, baka magtatanong kayo bakit ang bilis lang, 4 na oras mahigit ang pag-charge mo. Yes po, kasi ang battery na ginagamit natin ay, na battery charger ay standard po, malakas po na charger yan. Mabilis mapuno ang ating battery pag i-charge. Okay? At saka kanina, mga 11 o'clock pasado, pumunta na dito ang may-ari at gusto nang kukunin ito. Sabi ko, sir, maya-maya po, mga 2 hours. Mga alauna, balikan nyo po. So ngayon, atin itong sabay-sabay na alamin kung full charge na ba. Kasi papahingayin pa natin siya ng 1 oras para doon talaga magbibase. Doon tayo kukuha ng final na result kung ito nga ba ay good battery pa o bad battery na o sira na. Ganun. So atin ang papatayin dito. Pak, pak. Patay na po. At ating tatanggalin dito sa alligator clip. Ayan. At ating i-tester gamit ang Lancol battery tester o battery analyzer. Kakapit natin ang kulay pula na alligator clip ng battery tester o battery analyzer dito sa kaliwang bahagi sa plus sign, positive polarity ng isang battery. Itong kulay itim naman ng alligator clip ng battery tester o battery analyzer, ito natin kakabit sa kanang bahagi, sa negative polarity ng isang battery. Yan. So, kung saan na po magtuturo ng ating battery tester o battery analyzer. As you can see mga boss, mga kamaster, mga kabat expert,
Meron siyang voltahe na 13.10 volts. So, pababa siya ng pababa, which is normal po yan kapag ganyan. Dahil kabubunot natin sa charger, mainit-init pa. Normal po yan. Kapag lalamig na ito mamaya, magiging 12.6 or 12.8 volts na po ito kapag once na goods ang battery. Pero kung sira na po yung battery na yan, hindi po 12.8 to 12.6 ang reading ng voltahe niya. Maaring 10 volts na lang, mahigit, sa mababa pa. So kapag ganun ang reading sa voltahe ng battery na ito, sira na po ang battery na yan. So right, sana maliwanag. Kaya ang tawag dyan, i-observe natin. Papahingayin natin ito ng 1 oras hanggang alauna, hanggang sa dumating yung may-ari. Kukunin niya ito. Okay? So ngayon natin natitesting ito. Titingnan natin ang kanyang CCE, SOH, SOC at resistance o internal resistance. Tap nyo lang ang okay. Pagka-tap ng okay, battery test. Sunod, regular flooded. Sunod, GIS. Sunod, 55D26L, which is tama po yan ha. And ito, ang sinusundan natin. Right? So tap nyo lang ang okay para mag-testing na. So ayan nga, testing na po. Titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga kamamsir, mga kabat expert. Good battery. Meron siyang 380 CCE. Ano po ibig sabihin ng CCE na ito? Ito po ay tinatawag na cold cranking amps. Yung starting power baga ng battery. Na dapat mataas to. Kasi pag once na mababa to, kahit anong start natin, gaganong-ganon lang sa sasakyan, hindi talaga siya umaandar. Okay? Pero pag mataas to, pag start na natin sa sasakyan, sa susi, pag ganun, one click start po agad. So, sana maliwanag. At meron siyang 12.87 volts or 12.8 volts. So, goods. Goods na goods po yan. At meron siyang SOH na 100%. Ano po ibig sabihin ng SOH na ito? Ito po ay tinatawag na state of health. Healthy baga ng battery, kung gaano pakalakas ang healthy niya. So, meron siyang 100% which is goods. At meron siyang SOC na 98%. Ano po ibig sabihin ng SOC? Yan po ang tinatawag na state of charge, 98%. Yan po ang natitirang charge sa battery na ito. At meron siyang R. Ano ibig sabihin ng R? Ito po ay tinatawag na resistance o internal resistance. 7.83 milliohm. Good battery. So meron siyang indicator na green ang light indicator nating battery tester o battery analyzer. So nagpapahiwating na goods po talaga ang ating battery. Alright? So tatanggalin na natin. Part 5 mga boss, after charging. Okay mga boss, tapos na ang charging process. Pero bago natin sabihin na okay ang battery, hindi pa dito nagtatapos ang testing o laban natin. I-retest muna natin ang battery para mawala ang tinatawag na surface charge at magkaroon tayo ng realistic na reading. Pagkatapos nito, saka natin gagamitin ulit ang battery tester o battery analyzer. SIM battery pa rin, ito pa rin ang battery ang titis natin mamaya, wala namang iba. SIM setting through GIS D26 po. At titingnan natin kung ano ang magiging pagbabago kumpara sa unang test. Okay? So, standby lang muna kayo at ito po ay may karugtong pa. Meron pa po itong part 6, pinaka-final retest natin. Alright? Mamaya, bago mag 1 o'clock, bago dumating yung may-ari. O depende, pwedeng pagdating na mismo ng may-ari actual natin ititest ulit para makita niya sa actual, makita ng may-ari. Alright? So standby lang muna kayo at hindi pa dito nagtatapos ang ating laban. Ito po ay may karugtong. Abangan ang interesting na kadugtong nito. Part 6 mga boss, final retest tayo. Dahil 1 oras na po mahigit ang nakalipas mula nung binunot natin dito sa charger, tinatanggal natin. Alright? So papakita ko lang sa inyo ang oras para maniwala kayo. So yan po ang ating oras. Oh. Ayan. Alas 12:38 na po yan ha. So 1 oras na mahigit. Alright? So atin na itong ititesting. I-retest natin ulit gamit ang battery tester o battery analyzer. Okay mga boss, ito na ang moment na hinihintay natin. So ngayon, testing natin gamit ang battery tester o battery analyzer. Alright? Kapit natin itong kulay itim muna sa negative polarity ng isang battery. At itong kulay pula ay sa positive polarity ng isang battery. Pagayan. Yan. So ayan mga boss, pasensya na. May customer na nagtatanong na abala tayo ng konti. Konti lang naman. So ngayon, meron siyang voltahe na 12.64 volts or 12.6 volts. So ngayon, titingnan natin ang kanyang CCE, SOH, SOC at resistance o internal resistance. Tap lang natin ng OK.
battery test, regular flooded. So, through GIS pa rin po tayo ha. Kasi susundan natin itong D26L. Pero yung L na yan at saka yung D, hindi literal na parehong-pareho kinukopya sa tester. Hindi po, magkaiba po. Ganito po. Tingnan nyo. Yan po. Ito na po yun. 55D26. Pero yan po yan. Pagka nandiyan na kayo, tap nyo ng okay para mag-testing. So yan, testing na nga po. Titigan na mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss. 380 CCA. Okay mga boss, ito na ang moment na hinihintay natin. From the initial reading na 35 CCA, nung hindi pa natin chinarge ito, at meron siyang 9.87 volts, at meron siyang SOH na 1% na lang, at meron siyang SOC na 0%, at meron siyang resistance na 86.58. At yun ang unang recommendation pagmula nung hindi pa natin chinarge itong battery na to. Alright? Tapos, chinarge retest natin ngayon. Ngayon, pagkatapos ng charging at resting period, muli nating ititest ang battery. So, ito na mga boss. Meron siyang 380 CCA. Ano po ibig sabihin ng CCA na ito? Ito po ay tinatawag na cold cranking amps. Yung starting power baga, bugso ng kuryente na nanggagaling dito sa battery na dapat ay mataas, katulad nito, 380. Para pagbato doon sa ating sasakyan, sa starting power, pag-start natin, may i-start po kaagad kapag mataas tong CCA na ito. Pero kapag once na mababa na itong CCA niya, kahit anong i-start natin sa ating sasakyan, hindi po talaga i-start yun. Gaganon-ganon lang yung gaganon-ganon lang po yun. Hindi kaya kapag once na mababa itong starting power ng battery. CCA kasi tawag dyan. Alright? At meron siyang 12.64 volts or 12.6 volts. At meron siyang SOH na 100%. At meron siyang SOC na 98%. Ano po ibig sabihin itong SOH na ito? Ito po ay tinatawag na state of health 100%. At meron siyang state of charge SOC na 98%. Ang R naman ay resistance o internal resistance 7.90 milliohm. So good battery pa rin siya. Green na green ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. So goods na goods po. Alright? At dito natin makikita kung gaano kalaki ang naging improvement ng battery pagkatapos ng charging. So final verdict, mga boss, dito natin makikita kung bakit mahalaga ang charge retest. Kanina charge retest po yan, di ba? Nung unang testing natin. Hindi po sapat na tingnan lang ang unang voltage, katulad nung hindi pa na-charge to. Kailangan nating tingnan ang battery bago i-charge, pagkatapos i-charge at pagkatapos bigyan ng tamang resting period. Sa ganitong paraan, mas makikita natin kung ang battery ay kayang makaka-recover pa o talagang kailangan ng palitan. At syempre, ang final decision ay hindi lang dapat nakabis sa isang reading. Tinitingnan natin ang kombinasyon ng voltage, CCA, SOH, SOC, internal resistance at actual performance ng battery. So tanggalin natin mga boss dahil napatunayan natin na nag-stay siya sa 12.6 volts or 12.64 volts. Isang oras na po mahigit ang ating nakalipas magmula nung pinalamig natin ito. Okay? Tanggalin na natin. Kaya mga boss, kung meron din kayong battery na mababa ang voltage o mahina ang starting performance, huwag agad mag-conclude. Kung ang battery analyzer ay nagsabi charge retest kuno, ibig sabihin magandang sundin muna ang tamang proseso at pagkatapos ay saka gumawa ng final assessment. Kung nagustuhan ninyo ang actual battery testing na ganito, paki-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa Bat Expert PH. At kung may battery problem kayo na gusto ninyong pag-usapan natin sa susunod na video, i-comment lang ninyo sa baba. Ako si Kuya Ray at ito ang Bat Expert PH. Actual testing, actual result, practical battery tips. Maraming salamat sa panonood mga boss at hanggang sa susunod.